Nagantay ako hanggang 7 PM kanina. Pero walang Celeste na dumating. Hindi ko alam kung talaga bang magkaiba lang kami ng panahon or maybe something came up on Celeste's end. Ay, I don't know. Parang niloloko ko lang sarili ko by making up excuses kasi hindi talaga kami pwede. Hayop. Ang hirap. Inilagay ko sa bag yung portrait na dinrawing ko. Kala ko pa naman mapapakita na kita sa magmamay-ari sa'yo. What really happened, Celeste? Imbis na umuwi agad, mas minabuti ko na dumiretso muna ka na Aaron. Nagkaayaan kahapon at wala na sana akong plano pumunta dito dahil nga expected ko magkikita kami ni Celeste. Hindi ko rin alam kung kaya ko umuwi at mag-antay dun sa apartment ng tawag. Lilibangin ko na lang muna sarili ko kahit papano. Pagkarating ko sa place ay bumati agad ako sa kanila isa-isa. Oo bro, kala ko di ka pupunta. Lakas ng tama bro, ano sinasabi mo kanina sa call? Wala yun. Huwag mo nang intindihin yung sinabi ko. Umupo ako sa tabi ni Aaron. Inabutan niya ako ng baso na may lamang alak. Oh, kinita mo? Sino? Si Celeste? Wala nga. Ito naman parang di tropa. Well, oo. Tama ka naman. Si Celeste nga. Tiklop talaga ako kapag si Celeste ang topic. Oh, ano nangyari bro? Nagkita kayo? Hindi. Oh, ano ngayon? Disappointed ka? Siguro, ewan ko. Ang gulo, hindi ko na maintindihan. Tipsy na ba ako? Tumatama na siguro yung alak. Baka dito pa ako magdrama nito. Oh, remember what I told you last time, pre. Na pwede nyo naman itry nga. Pero if hindi nga pwede, you'll just get disappointed and baka ma-hurt ka pa. Napapa-English na hayop. Parang lasing na siya magsalita. Uy, pre. Lasing ka na ba? Gago pre, hindi. Just stating facts lang pare. The night went on at hindi ko na malaya na naparami na rin pala ako ng inom. Pero that sucks pala when reality hits. Na hindi talaga kami pwede magkita. Sinabi ko yun out of nowhere. Wala lang. Pakiramdam ko, kailangan ko lang siguro sabihin yun. Kasi yun ang pinakagumagambala sa utak at puso ko. Gagong sakit nun. Di kayo pwede ng taong gusto mo. Tapos wala kang magawa, no? Oo na pre, pinapamukha mo pa eh. Hindi tayo pwede. Pinagtagpo ngunit titisan. Miniro pa ako ng kupal. Kala mo dito sad boy. At least pre, hindi ako binasted. Gago pre, personal yung atake mo ah. Pagtapos ay nag-cheers na lang kami nang natatawa pa. Tang-inang pag-ibig yan. Bago mag-11 ay umuwi na ako. May naghihintay pa sa akin. Wow! Yung thoughts na may naghihintay sa'yo makauwi. Ang sarap sa feeling.
Nakauwi ako ng bandang 11:20 na ng gabi. Konting oras na lang para sa tawag. Hello? Ellie, Parehas kaming natahimik. Ewan ko ba, pero sobrang disappointing na hindi kami nakapagkita. Gusto kong ilabas tong saloobin ko. Yun nga lang, baka makaapekto lang kay Celeste. hello? Sorry, Celeste. Paumanhin. Ano ang kadahilanan ng iyong paghingi ng paumanhin, Ellie? Wala lang siguro ako sa mood makipag-usap. Ewan ko, maybe it's the alcohol talking ngayon. Kahit try ko makipag-usap ng normal pakiramdam ko, mahalata niya yung lungkot sa boses ko eh. Hindi ka ba nakaparoon sa ating pinangakong tagpuan? Nakarating, pero pakiramdam ko ay hindi talaga tayo maaaring magtagpo. Kung ganoon ay, bakit? Ako'y nakarating doon ng lampas 4:00 na ng hapon. At hindi kita natagpuan. Sa aking guni-guni ay marahil nakaalis ka na at hindi mo na ako nahintay pa. Kahit pa na late si Celeste, nag-intay naman ako dun. Kaya yung chance na hindi kami magkita sobrang liit lang. I mean, imposible. Nawawalan na ako ng pag-asa. Ewan ko ba. Para akong sinampal ng realidad kanina. Maaari rin na hindi talaga tayo po pwedeng magtagpo. Ngunit, bakit ang latang kahon na aking inilibing ay nakarating papunta sa iyong panahon? Bakit tila hindi tayo maaari? Bakit tila hindi tayo maaring magtagpo? Hindi ko siya masagot. Ewan ko ba? Ayokong ma-feel niya yung disappointment na nararamdaman ko rin eh. Gusto ang pulong niyo kanina sa ulatan. Pag-iiba ko ng usapan. Hindi mo sinagot ang aking katanungan, Ellie. Okay. Maaari naman nating subukan sa mga susunod pang araw. Iyan ba'y totoo, Ellie? Narinig ko sa tono ng boses niya ang kasiyahan sa sinabi ko. Oo naman. Maaari namang may pagkakataon pa. Okay. Ang pagpupulong kanina ay punong-puno ng masasamang balita. Magkakasunod na sunog ang mga nagaganap dito sa amin at karaniwan ay may sangkot na mamamahayag. Bagamat hindi pa lubos na nalalaman ng katotohanan ay masusi namin ang binabantayan ng mga pangyayari. Bakit naman ganun? Nagsimula ang lahat ng umusbong ang usapin hinggil sa laban ng mga dayuhan at sa posibilidad na digmaan. Ang mga kababayan, gayon din ang mga mamahayag ay may kanya-kanyang saloobin ukol dito. Isa iyon sa mga pinagsususpetsahan naming sanhi ng sunod-sunod na pangyayari. Meron ba akong may tutulong sa'yo, Celeste? Humaba pa ang usapan namin ni Celeste tungkol sa magkakasunod na sunog na nagaganap doon. Habang kausap si Celeste ay kanina ko pa iniisip na mag-research tungkol sa sunog na yun. Ang tagal na panahon na. Siguro naman may mga available ng information tungkol dito. Yung sunog.
Oo nga pala, nawala sa isip ko. Kailangan kong maghanap pa ng impormasyon tungkol dun. Baka mas makatulong kay Celeste. Hinanap ko yung mga details na binanggit ni Celeste kanina. Sobrang hirap maghanap kasi sobrang tagal na. Merong 3 article na mas detalyado kumpara sa nabasa ko nun ng una. Hindi pinangalan yung namatay pero at least mas detailed dito. May oras, lugar, at kung sino nga ba talaga ang gustong bawian ng buhay. April 19, 1898 nang nagkasunog. That's 6 days from now. And birthday ko yun. What the hell? The target of the fire is a journalist residing in that building. Hindi kaya si Celeste yun? Hindi kaya ito yung rason kung bakit kami pinagtagpo? Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.